Once again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, sinupalpal malala, mga minamahal, ni Senator Panfilo Lacson, ito nga pong anak ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Dahil nga po masyado ng namemersonal ang kanyang mga komento, ad hominem na po. Alam ninyo, yung issue na to, nagsimula ito nung nagkomento itong anak ni Marcoleta dito nga po kay Commodore J. Tariela. Kasi parang tinatakot tayo na sinasabi niya na, sige, ikaw yung gagawin naming unang kanyon sa bala kapag nagkaroon ng gera. Syempre, 'di ba, gawain naman talaga ni Commodore J. Tariela na ipagtanggol itong bansang Pilipinas. And wala naman atang masama doon, 'di ba? Kapag batikusin mo ang ginagawa ng China, batikusin mo ang mga senador na nagtatanggol sa China, 'di ba? Wala naman atang masama na ipagtanggol mo ang bayan mo. Wala naman atang masama kung ipaglaban mo ang soberanya mo, 'di ba? Ngayon, dito na pumapasok yung mga narrative ng mga DDS, ng mga trolls, and ng mga pro-China senators and congressmen. Sige, ang yayabang ninyo. Oo, pag tayo pinutukan ng bala, pag tayo genera, gawin ninyong unang bala, yung si Commodore J. Tariela. Oo, yan yung sinabi ng anak ni Marcoleta. Well, ano pa nga ba nga aasahan natin? Alangan naman ilaglag niya yung ama niya. Ama niya yan, di ba? So talagang pagtatanggol niya yung ama niya. Pero medyo nagkamali siya ng pitik dito. Siya tuloy yung napitikan. Nag-bounce agad sa kanya. So ito yung unang issue, mga minamahal. Yan Yan yung unang issue. Yan. Ito naman ay hidwaan ni Tariela versus ni anak ni Marcoleta na nasundutan ni Senator Ping Lacson. Dito nagsimula yung issue. Yan, sa kanyang pagkokomento. Sabi dito, kung sakaling girahin tayo ng China, ba't yan ba yung narrative ninyo? Gera, gera, gera. Hindi naman afford ng China ang gera ngayon. Bagsak ang kanilang ekonomiya. Ang daming mga unemployed. Hindi talaga gugustuhin ng China ang gera ngayon. Dahil meron tayong mutual defense treaty, madaming magtatanggol sa atin, mahihirapan sila. Alam nyo ba mga minamahal, yung China, branded po sila na hunger for power. Yan na yung pangalan nila. They are hunger for power. Yung government lang hindi yung mga tao. Pero ang United Nations or yung USA, mga minamahal, they are branded as white savior. So, kakampihan tayo ng USA. Paano mo nasabi, Mima? Syempre, sabi ko nga sa inyo, meron tayo nga pong pinirmahan at kasunduan ng Mutual Defense Treaty. So, tutulungan tayo ng mga kasamahang bansa natin. Anyway, hindi naman talaga afford, sa madaling sabi, ang gera. Dahil sobrang hirap magkaroon ng gera ngayon, mga minamahal. Now, tuloy natin. Sabi niya pa dito, binabasa ko sabi niya dito, hileran nyo sa harap ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard at yung mayayabang na senador. Sila ang unang lumusob o kaya ibala nyo sa kanyon. Itong mag-amang to, yung naratibo nila, same na same, mga minamahal, sa narrative ng nandoon sa China. What if kaya, para hindi magulo yung Pilipinas, diba, what if lang naman, mga minamahal, what if para hindi magulo yung Pilipinas, sabay, doon muna kayo sa China, magpa-registered kayo bilang citizen nila. Diba? Para hindi magulo, hindi mainit, hindi nakakainis, hindi nakakapikon. Gets ninyo, mga minamahal? Ganun dapat kayo, pa-register muna kayo doon. Sawang-sawa na kami sa mga naratibong paulit-ulit. Pag pumalag na sa China, gigirahin tayo. Nung pumalag naman tayo, hindi naman tayo genera. Diba? It was just pananakot lang sa atin. Nagigets ninyo? Alright, mayabang na pala ngayon kapag pinagtatanggol mo ang bayan. Mayabang ka na pala ngayon kapag mahal mo ang Pilipinas. Diba? Yan na ba yung definition ng pagiging mayabang? Kapag pinagtatanggol mo, inilalaban mo, wala kang ni isang katiting na teritoryong isusuko, diba, dyan sa West Philippine Sea or sa mga island ng Pilipinas, yun na pala yung ibig sabihin ng mayabang ngayon. Diba? Continue tayo. Dahil sa kayabangan ninyo, nilalagay nyo sa alanganin ang mga Pilipino. Kami pa,
Tayo pa na mga nagtatanggol ang naglagay sa alanganin sa buhay ng mga Pilipino. Hindi ba't kayo? Kasi unang-una, gusto nyong isuko ang West Philippine Sea. Gusto nyong sabihin na tubig lang naman yan, papel lang naman yan. Gusto nyong sabihin na ibigay na lang yung Kalayaan Island Group. So, ano ibig sabihin yan? Di ba kayo ang naglalagay sa alanganin sa buhay ng mamamayang Pilipino? Unang-una, pakatandaan ninyo, mga minamahal. Yan ginagawa nila na narrative na isuko. Ano iisipin ng mga kapwa natin Pilipino? Nasaan yung worth namin? Nasaan kami? Nasaan kami? Ano ba kami para sa inyo? Siyempre, yan yung unang papasok sa mga utak, sentido komon ng mga Pilipino na bakit ganun? Kapwa pa natin senador ang nanggaganyan sa atin. Parang Pilipino sa Pilipino ang nagtitirahan ngayon eh. Diba? Ganun yung nangyayari. Oy, through the fire, mga minamahal, ganun at ganun yung nangyayari, to be honest. Yun yung napapansin ko. Diba? Ngayon, ito yung ganap. So, sumagot itong si Ping Lacson. Ito, pakita ko sa inyo yung sagot ni Ping Lacson, mga minamahal. Yan o. Sumagot si Ping Lacson. I think kailangan ko na lang ilagay dyan. Ito yung sabi ni Ping. Pahayag na gawing bala sa kanyo ng isang Coast Guard spokesperson at ilang senador, wala yan sa lugar. So, binatikos ni Senator Ping Lacson ang paggamit ng ad hominem. Ano nga ba yung ibig sabihin, mga minamahal, ng ad hominem? Diba? Ang ad hominem po, ang ibig sabihin po nun ay paggamit ng personal attack. Yung pinipersonal ka, pero hindi mo sinasagot ang issue, hindi mo masagot ang argumento. Ang inaatake mo yung tao. Ganon yung ibig sabihin ng ad hominem. So, sabi pa dito, ad hominem o personal na atake laban sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa Pilipinas sa usapin ng teritoryo laban sa China sa West Philippine Sea or WPS. So, dagdag pa ni Senator Lacson, hindi dapat tumayo sa issue si Representative Paulo Henry Marcoleta at dapat nang bisitahin niya ang Pag-asa sa Kalayaan Group of Island na bahagi ng lalawigan ng Palawan upang makita mismo ang maayos at gumaganang lokal na pamahalaan. So ngayon, ito yung atake ni Ping. Mga minamahal, pumasok dito sa eksena, 'di ba? Kasi gagamitin mo na kanyon yung spokesperson, na di parang binastos mo na din ang buong Pilipinas niyan, 'di ba? Hindi mo na nga sinagot yung issue tungkol sa West Philippine Sea kung bahagi ba natin 'yan or hindi. Alam naman natin na meron tayong presidential decree, 'di ba? Na inangkinan natin 'yan, atin na 'yan, yung Kalayaan Island Group na 'yan. May mga taong naninirahan diyan. Hindi mo nga sinagot yung issues tungkol sa West Philippine Sea, ang legal na posisyon ng Pilipinas, 'di ba? Hindi mo nga sinagot yung karapatan natin bilang coastal state. Bigla ka na lang nag-jump na gegerahin tayo. Ano 'yan? Lihis issue, 'di ba? So ang ginawa niyang target, mga minamahal, itong si Jay Tariela, isang opisyales, si Commodore Jay Tariela. Ngayon, bakit nasabi ni Ping na bastos or ad hominem 'yon? Syempre, kapag ang Pilipinong opisyal, mga minamahal, ay nagsalita para ipagtanggol ang bansa na, 'di ba, binabastos tayo, 'di ba? Isa po lang ang ibig sabihin noon. Oo, mahal ni Commodore J. Tariela ang Pilipinas. Pero kapag may mga Pilipinong nagsasalita para ipagtanggol at bastos, ipagtanggol ang China at okay lang na bastusin tayo, pangit na 'yon. Oo. Tapos ginagawan pa tayo ng pananakot, gagawin pang bala itong ating spokesperson. Kaya itong sinabi ni Paulo, pag Paulo talaga, no, may something sa utak, no, ni Paulo Marcoleta, masyado ka ng ad hominem, napapalayo ka na sa totoong issue. 'Di ba? Dapat tumayo ka, tumindig ka sa totoong issue, hindi yung lumalayo ka. 'Di ba? Paglaban mo ang kapwa natin Pilipino, wag mong takutin. Oo, ganun dapat. May voice tayo, mass voices. Wag mong takutin. Oo. Tandaan ninyo, mga minamahal, si Jay Tariela, hindi lang yan basta-bastang normal na tao. Isa po yung opisyal ng Philippine Coast Guard. 'Di ba? Na nagsasalita para nga po dito tungkol sa ating soberanya. Siya din po ay yung taong nagre-report
ng panghaharas na ginagawa ng China sa bansang Pilipinas. And also, si Commodore J. Tariela, ba't di mo bigyan ng respeto? Tumitindig yan para sa katotohanan. Kaya pag binastos mo si Commodore J. Tariela, abay parang binastos mo na din ang sandatahang Pilipino. 'Di ba? Ang buong mamamayang Pilipino, ang buong militar, buong Coast Guard, 'di ba? Binabastos mo na din. Binubura mo na dun sa listahan yung pagtindig natin laban dito nga po sa mga mapanlinlang, mga mapangharas, mga bully na bansa. 'Di ba? Tapos biglang gera yung naratibo mo. Diyan ako nagtataka eh. 'Di ba? Bakit biglang gera yung naratibo nila? Oo. Ba't doon na lang lagi nila tayong dinadala sa gera? Ano ba? 'Di ba? Ngayon, sino yung nakikita ninyong meron lamang personal agenda na isinusulong? Sino yung may mga interest para takutin ng Pilipino? Tandaan ninyo, hindi biro mga minamahalang gera. Napakamahal magkaroon ng gera. Wasak ang ekonomiya dyan. Oo. Wasak tayong mga Pilipino dyan sa gera na yan. Aminado tayo. Pero hindi ibig sabihin na pinaglalaban natin ang Pilipinas ay gusto na natin ng gera. At wala ka din karapatan para takutin kaming mamamayang Pilipino. Mahal ang gera, to be honest. At hindi din naman afford yan ng China. Sa gera, tandaan ninyo, walang panalo. 'Di ba? Tsaka sobrang labo din naman na magkaroon ng gera ang Pilipinas at ang China. Dahil sabi ko nga sa inyo, ito yung tunay na realidad, meron tayong tinatawag na Mutual Defense Treaty. 'Di ba? May kasunduan tayo sa Estados Unidos. Hindi lang basta-basta yung gera, pakatandaan ninyo mga minamahal. Hindi basta-basta aangat ang gera kung walang tulong ng kalatig bansa natin. Ang gera, pakatandaan ninyo mga minamahal, hindi yan solusyon sa lahat ng problema. Hindi din pwedeng gamiting shield or pananakot yan para sa mga kapwa natin Pilipino na kapag lumaban tayo sa pangaras sa ginagawa ng China or pambubuli ng China, di ba, ay gegerahin tayo. Hindi yan solusyon. Instead na patagan mo ang loob ng mamamayang Pilipino, sabihin mo, lumaban tayo. Di ba? Dahil nakalagay naman yan sa batas, sa Law of the Sea, sa UNCLOS na ibinigay na sa atin yung West Philippine Sea na yan within 200 nautical miles at meron tayong presidential decree na nagsasabi na naglalayo na yung Kalayaan Island Group na yan ay ating yan. Imbes na palakasin mo yung loob ng mamamayang Pilipino, ikaw pa yung isa sa nagiging source. Di ba? Ng pangamba, ng takot, di ba? Ng depression, anxiety, lahat na. 'Di ba, ng mga nakatira diyan sa Kalayaan Island Group na 'yan at sa mga mangingisdang Pilipino na ang kanilang tanging kabuhayan ay yung laot. Oo, yung pangingisda. Ay nako, anay talaga tong mag-amang to. Dapat sila yung pinapatapon dun sa China eh. And besides, hindi rin naman priority ng China ang gera. Ang priority nila mga minamahal, diplomasya. Oo, makuha nila itong atin na to. Yan yung ano nila, yung gustong mangyari. Hindi ibig sabihin na gusto nilang makuha yan, gusto na nila din ng gera. Walang ganon, mga minamahal. Oo, diplomasya din beside ang tunay na laban dito. Yung international law, yung UNCLOS, yung arbitral ruling. Hindi laban dito yung bala sa bala, yung pananakot, kundi prinsipyo. Yan yung pinag-aawayan naman natin eh. Yung China tas Pilipinas, yung tungkol sa ruling ng Law of the Sea. Kasi ito tanungin ko kayo, o kunyari hati tayo sa screen, hati tayo, tandaan ninyo, nakikita ninyo, for example, ito Pilipinas, ito China. Sinabi ng China, according sa kanilang mga ninuno, na, di ba, ito hati, na mayroon pa daw silang space na ganito. Sabi ng kanilang mga patay na ninuno, papayag kayo nun? Di ba hindi? So, sa madaling sabi, hindi naman inaward sa kanila eh. Sabi-sabi lang yan sa kanila. Yung 9-dash line na yan, gawa-gawa nilang Kineme Eklabush na yan. Diba? Hindi naman totoo yun. Oo. Walang katotohanan yun. Sinabi lang ng kanilang mga ninuno, maniniwala kayo. At sinabi na din noong 2016 sa UNCLOS ng Law of the Sea na within 200 nautical miles, atin yan. So, anong kinakatakot ninyo? Diba? Dapat ba tayong matakot? Well, hindi. Ba't tayo matatakot? In the first place, kung meron naman talaga tayong karapatan dyan,
Kung tayo ang may karapatan dyan, di ba? Hindi naman tayo yung nangaharas. Eto naman, may magko-comment na naman. Madami namang claimants dyan. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Madaming claimants. Sabi natin, Indonesia. Sabi natin, sa ano pa bang bansa? Malaysia. Di ba? Sabi na lang natin, ano pa ba yung mga claimants yan? Vietnam. Pero yung Vietnam, yung Malaysia, yung Indonesia, binubuli ba ang Pilipinas? Hindi naman, di ba? Hinaharas ba tayo? Hindi din naman. Winawater cannon tayo? Hindi rin naman. Mga minamahal. Gets ninyo? Iba yung ginagawang harassment ng China. Nagigets ninyo? Diyos ko naman, dapat itong mag-amang to, ito yung pinapatapon dun eh. Ginagamit nyo lang yung naratibong gere para yung mga Pilipinong matakot, manahimik at huwag nang pumalag. Para tumakas tayo sa karapatan natin, di ba, sa pagmamayari natin, i-give up na lang natin yung atin, tatakutin dahil sa gera. Oo, putang inang gera yan, oo. Sana itong mga senador na to, ito na lang yung ginigera eh. Di ba? Tapos tayo pa yung pinagmumukhang traidor dahil tayo ay nagsasalita sa sarili nating bansa. Punya, anak ng teteng yan. Minsan na nga lang kayo mag-isip, hindi pa pinag-iisipan. Kaya itong sinabi mga minamahal ni Panfilo Lacson, yan po ay solidong hamon. Oo. Ni Ping na bisitahin mo yung Pag-asa Island para nang makita mo kung gaano kaganda, kung paano may tao doon. Para nang malaman mo, hindi na nagsasalita ka ng kung ano-ano. Doon mo makikita na meron tayong lokal na pamahalaan doon, may Pilipinong nakatira doon, may komunidad doon, may aktual na mga presensya ng mga tao doon. Diba? Bisitahin mo yung Kalayaan Island para makita mo yung estado kung ano mang meron sila doon. Yan ay hindi po chismis, mga minamahal. Hindi rin po yan Facebook post. Totoo po yan na merong taong nakatira doon. Humigit kumulang 400 families, I think, mga minamahal. Diba? Anak ng toko Nanggigigil siya ako. Diba? Ibang atake itong ginagawa nila. May something ba kayo? Diyos ko. Ay, nako. Alright. Anyway, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.